Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ben Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagpirma para sa 2024 Department of Justice National Prosecution Service o DOJ-NPS Rules on Criminal Investigation and Inquest Proceedings. Ang paglagda ay sinagawa sa pamamagitan ng isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Hulyo 10. Ang pagpirma para sa DOJ-NPS Rules on Criminal Investigation and Inquest Proceedings ay bahagi ng reforma para sa pagkakaroon ng pinalakas na kolaborasyon sa pagitan ng ehekutibo at hudikatura para sa mas maayos na sistemang legal sa Pilipinas. Binibigyan ng kapangyarihan ng DOJ-NPS Rules on Criminal Investigation and Inquest Proceedings ang mga taga-usig na pangunahan ang mga investigasyon sa mga kasong kriminal upang masiguro ang tama at sapat na case build-up bago isampa sa korte. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. We mark today one of the significant reforms in our country's justice system. It's no secret that our courts' dockets have been heavily burdened with a volume of cases, causing delays in the administration of justice. Today, we address this problem by introducing reforms that are a product of the strong collaboration between the executive and the judiciary. With the signing of the 2024 Department of Justice National Prosecution Service or DOJ-NPS rules on preliminary investigations and inquest proceedings, we are moving towards a shared goal of a more robust and responsive legal system. The 2024 DOJ-NPS rules are transformative as they institutionalize the executive and inquisitorial nature of preliminary investigation, bringing them in line with historical and legal precedents that reinforce the authority of the Department of Justice. Through this, all prosecutors are now empowered to take the lead in criminal investigations, ensuring that there is proper and sufficient case buildup before filing in court. These new rules and procedures ensure fairness and due process as we protect all of our citizens, including the accused, and hold the guilty accountable. The new rules elevate the quantum of evidence from probable cause to prima facie evidence with a reasonable certainty of conviction. This means
that only strong cases are brought to trial, reducing frivolous suits and malicious prosecution that clog our courts. Veering away from the procedures that were more rigid, the new procedure now allows the submission of additional documents, enabling a more comprehensive examination of the case. The inquest proceedings also improve, providing a detailed process for handling warrantless arrests, including the filing of referral letters, submission of required evidence, provisional determination of arrest validity, and submission of lacking evidence. This ensures that the rights of the accused are protected, even in urgent situations. The 2024 DOJ and PS rules also make use of our technology. Adopting the filings, e-filings, and virtual hearings are a testament to our commitment to digitalize government services throughout the country. And through this, we aim to make our justice system more efficient by streamlining processes, cutting down delays, making justice more accessible to everyone. At the crux of these reforms is instilling accountability of the prosecutors to the public. The period set in resolving preliminary investigation complaints will guarantee that cases will be evaluated and resolved within a reasonable time. Our prosecutors are vital to the administration of justice. Given this role, we recognize the threats that you face in this line of duty. I direct the DOJ and the PNP to recommend ways to help ensure the safety and protection of our prosecutors. I want to take this moment to acknowledge the efforts of everyone who has worked tirelessly to make this historic day possible. We thank the Supreme Court for granting the executive branch the authority to craft the rules on criminal investigation. I am reliably informed by the Secretary Remulla that this has been 9.5 years in the making. And in that time, each of you has played a crucial role in making this a reality, whether through meticulous legal research, drafting, advocating for these much-needed reforms. To our prosecutors, you have your work now cut out for you. You are not just gatekeepers, but also the shepherds of the highest integrity, ethics, and impartiality in the administration of justice. We are all stepping into a new era of law enforcement and prosecution. And knowing that, from here onwards, every case we handle, every decision we make, every reform we champion will impact the lives of every single Filipino, and it will shape the future of our country. So, guided by the principles of justice and our unwavering belief in the rule of law, let us strive to bring a better and a just future for our people and our nation. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ang palarong pambansa ang pinakamatagumpay na sporting event sa Pilipinas. Sa pagbubukas ng palarong pambansa, sinabi ng Pangulo na dito nahuhubog ang mga susunod na record holder at Olympic champions. Ayon sa Pangulo, sa okasyong ito nadidiskubre, sinasanay at pinapaunlad ang kakayahan ng mga atleta na sasabak sa iba't ibang sporting event sa hinaharap. Of the 541 athletes competing in this year's Palarong Pambansa, I am certain many will become record holders and champions in their respective fields, not only at the national level, but I'm sure also internationally. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Office of the President
at Department of Social Welfare and Development o DSWD na agad tulungan ang mga biktima ng pagbaha sa Cebu. 3 individual ang naiulat na nasawi habang 6 ang nawawala dahil sa matinding pagbaha sa Cebu City. Bago ang kanyang talumpati sa pagbubukas ng palarong pambansa, nakatanggap si Pangulong Marcos ng ulat na epekto ng malakas na pag-ulan sa Cebu dahilan para masira ang ilang ari-arian. Tiniyak ng Pangulo sa Cebuanos na kumikilos ang gobyerno para matulungan ang mga apektado ng pagbaha. Rest assured, national and local governments are working closely to bring speedy help to those who are affected by the heavy rains, especially in Carmen, in Minglanilla, and Cebu. I also direct the Office of the President and the DSWD to provide assistance to the local government units affected by the flooding. We include all those affected in our thoughts and in our prayers. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang dagdag kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno at stakeholders para tugunan ang natitirang supply chain gaps sa industriya ng steel o bakal sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, marami pang dapat gawin para makamit ang reliable supply chain para sa new and integrated manufacturing industry. Kaya nanawagan ng Pangulo sa Department of Trade and Industry at Department of Energy at iba pang stakeholders para resolbahin ang mataas na presyo ng enerhiya at logistics. I look forward to the formulation and submission of a concrete and feasible plan to improve our steel trade balance over the next year. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang impounding process ng Upper Wawa Dam o Phase 2 ng Wawa Bulk Water Supply Project. Ang pinakamalaking water supply dam na itatayo sa loob ng 50 taon sa isang seremonya sa Barangay San Rafael, Montalban, Rizal nitong Miyerkules, Hulyo 10. Ito ay bilang bahagi ng mga hakbangin ng pamahalaan upang masiguro ang sapat na supply ng tubig at matugunan ang mga suliranin kaugnay sa water security sa bansa. Matatandaan na ang Upper Wawa Dam ay may project cost na nagkakahalaga ng 26.5 bilyong piso at inaasahang makapagbibigay ng reliable water supply na 700 milyong litro kada araw sa nasa 700,000 kabahayan. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. In the past years, Metro Manila and its surrounding areas have constantly grappled with water shortage problems. The Angat Dam, where the metropolis is sourcing a significant bulk of its water, can no longer meet the needs of around almost 20 million people living in the area. After all, it's more than 50 years, built in the 60s and completed during the time of my father, when the population of Metro Manila was just 3 million. Suffice it to say, we need a new source of water to ensure the water security of Metro Manila and surrounding areas now and in the decades to come. And that's why we are all very happy to be here today to lead the impounding process ceremony of the Upper Wawa Dam. This significant milestone marks the completion of the construction of the dam component of Phase 2 of the Wawa Bulk Water Supply Project. The Upper Wawa Dam will be the biggest water source to be built in the country in over 50 years, next to the Angat Dam. It is commendable that it was completed with remarkable speed despite the COVID-19 pandemic, which slowed down the progress of projects and industries during the time that this was being built. Having been accomplished a year ahead of schedule, this monumental development has set a new standard for infrastructure projects of similar magnitude in terms
of scale and impact. We are very fortunate to have found a private sector partner that will join us in spearheading this endeavor. I recognize the Prime Infrastructure Capital, its joint venture Wawa JVCO, and the Metropolitan Waterworks and Sewerage System for your continuing commitment to building critical infrastructure systems that will address the needs of our people and of our country. Not only are these projects truly representative of what the government is working on to achieve infrastructure resilience, but this initiative also brings the most effective practices on environmental preservation. Indeed, the fruit of your meaningful collaboration, the Upper Wawa Dam, is a groundbreaking achievement, not only in providing a basic need for millions of Filipinos, but also in easing concerns on climate change-related challenges such as we have just gone through with the El Nino. In fact, Phase 1 of the project, or the Tayabasan Weir, has improved the water supply situation in Rizal by providing a substantial water source, benefiting both the residents and businesses. The water supply 80 million today to 438 million liters per day once Phase 2 of the project of the Upper Wawa Dam starts its operations the end of 2025, which could increase to 710 million liters per day in the following years. These 438 to 710 million liters per day translate to supporting the water supply needs of about 2.2 to 3.5 million Filipinos in the MWSS service area. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. It also complements other groundbreaking projects we are currently undertaking across the country, which aim to provide reliable and potable water supply, especially in the countryside and in the far-flung areas. Without a doubt, the progress that we have made here at the Upper Wawa Dam is a significant stride towards our goal of social and economic transformation. I now ask the Prime Infra and its joint venture Wawa JVCO to continue collaborating with the DNR, prioritize watershed protection in the Upper Wawa Dam, as well as the reforestation and biodiversity preservation in the Upper Marikina River Basin protected landscape. Please continue implementing these innovative designs and practices in your initiatives so that you can uphold the delicate balance of our ecosystem and continue to reinforce our nation's resilience against ecological adversities. I also call on our stakeholders, particularly those operating other dams nationwide, to maximize the use of your facilities by integrating other uses for the captured water, such as for the generation of renewable energy. Let us work together in this endeavor to create a more sustainable and energy-efficient future for our nation. Water is a finite resource, while the demand for it is ever increasing. We need to use water wisely, as many times and for as many purposes as possible. We need to build more multi-purpose dams to ensure water supply, not only for drinking, but also for irrigation, power generation, flood control, aquaculture, and hopefully other technologies that we may engage in the future. I likewise call upon every Filipino to amplify our efforts to conserve the country's water resources. Let us remember that the stewardship of these resources is not just a task, but a shared responsibility of us all. Rest assured that this administration remains firm in its resolve to pursue a more transformative endeavor that will champion the optimal health and growth of Filipinos across the country. We will continue to address water security challenges to ensure that every Filipino has access to sufficient and clean water. At the end of the day,
water remains at the core, not only for human survival, but also for national development. Water is life. Water is life for human beings. Water is life for our economy. Water is life. Let us not only consider this as a milestone in our nation's development, but also as a symbol of our collective determination to lead better lives and shape a more promising bagong Pilipinas for the Filipinos. Thank you and congratulations to everyone for bringing us to this extremely important day that we commemorate with great pride and gratitude. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Umabot sa 15,000 na kabilang sa vulnerable sector ang nagbenepisyo sa P29 o 29 peso rice program simula nang ipatupad ito ng Department of Agriculture o DA. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na mayroon ng 20,000 sakong bigas na naibenta at umabot na sa 2 milyong piso ang naipon na kita para dito. Inaasikaso na rin anya ang pagpapalawig sa nasabing programa upang makarating sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Alam naman po natin na itong P29, yung bigas po natin na binibenta rito ay galing po sa NFA. Meron po sila mga warehouses din at yung iba po sa mga bigas na ito ay nasa Visayas and Mindanao. Doon na mismo ibenta sa mga lugar na ito yung bigas para po mabawasan din po yung ating gastos sa logistics. Samantala, maliban sa P29 program, sisimulan ng DA na magbenta ng murang bigas para sa lahat ng mamamayan. Sisimulan ang Rice for All program na ito sa susunod na linggo. Samantala, sinabi ni Guevara na sa nasabing programa, ibebenta ang kada kilong bigas sa halagang 45 hanggang 48 piso. Mas mababa ito kumpara sa presyo sa merkado. Kung hindi po kayo parte ng ating vulnerable sector, ay makakabili rin po kayo ng pinamurang bigas. Ang average current market value na ating bigas ngayon nasa 55 pa rin to 60. Ito po sa Rice for All, nilalayan po natin na magbenta ng bigas na mas mura. Si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naniniwala ang foreign policy and security expert na handa ang bansa na idepensa ang West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni foreign policy expert Professor Lucio Pitlo na isang patunay ang pinirmahang Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan sa kahandaan ng bansa. Sinabi pa ng eksperto na hindi na isasantabi ng Pilipinas ang pagiging bukas sa dialogo at diplomasya, kasabay na rin ng pinaigting ang depensa. Pinapalakas natin yung ating kapasidad ng ating militar at Coast Guard, pero hindi naman natin isinasantabi yung dialogo para iwasan na umabot sa conflict itong sigalot dito sa West Philippine Sea. Samantala, sinabi ni Professor Pitlo na kailangang igiit pa rin ang pagkilala sa 2016 arbitral ruling sa kabila ng hindi pagrespeto nito ng China. Anya, maraming bansa ang sumusuporta sa nasabing arbitral ruling at kinikilala bilang bahagi ng international law. Reaksyon ng China, siyempre hindi naman nagbago, pero dapat yung posisyon natin, patuloy nating itaguyod itong arbitral ruling kasama na ng UNCLOS habang naghahanap tayo ng kumbaga diplomatic at peaceful approaches para resolbahin itong issue dito sa West Philippine Sea. Si Foreign Policy and Security Analyst Professor Lucio Pitlo III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Paglalatag ng seguridad ng Philippine National Police o PNP sa paligid ng batasang pambansa kung saan idaraos ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nasa pinal na estado na. Kaugnay nito, tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na walang anumang seryosong banta itong namomonitor, ngunit hindi pa rin anya dapat magpakampante. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala.
Nasa final stage na ang paglalatag ng seguridad ng Philippine National Police sa paligid ng batas sa pambansa kung saan idaraos sa ikatlong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ito ay ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo ay kasabay ng pagtitiyak na walang anumang seryosong banta silang namomonitor subalit hindi sila nagpapakampante rito. Kasunod dyan, mariing pinabulaanan ni Fajardo ang mga kumakalat na balita may namumuong destabilisasyon sa administrasyon at sa katunayan ay nagpapatuloy ang intelligence sharing ng iba't ibang law enforcement agency. Gayunman nilinaw ni Fajardo na ang tinututukan ng PNP ay ang latag ng seguridad sa labas ng batas ng pambansa dahil siya namang namamahala sa seguridad na sa loob nito ay ang House of Representatives Sergeant-at-Arms at Presidential Security Group. Una nang inihayag ng National Capital Region Police Office o NCRPO na aabot sa mahigit 22,000 pulis at force multipliers ang ipakakalat sa nasabing okasyon. Mula sa nasabing bilang, sinabi ni Fajardo na aabot sa 5 hanggang 6,000 pulis ang itatalaga sa paligid ng batasan para naman tumulong sa pagmamando ng trapiko. Gayon din ay para bantayan ang mga tinatawag na no rally zone. J. Mark Dagala, Radio Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naghahanda na ang gobyerno sa posibleng phase-out ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, pinaghahandaan na ang posibleng epekto sa trabaho ng mga Pilipino sakaling mawala ang POGO. Anya, pinag-aaralan na ng Labor Department kung ano ang skills o mga kakayahan ng mga manggagawa ng POGO para mahanapan ito ng mapapasukan sa mga investment sa bansa. Sinabi ni Laguesma, layo nito na hindi magkabiglaan sakaling tuluyan ng ipasara ang POGO sa bansa. Tutuloy din namin yung aming pagtingin doon sa upscaling ng mga maapektuhan ng mga manggagawa, retraining. And then the other component would always be if they would like to have a livelihood project, we'll be willing to support them. Si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blodes. Suportado ng mga senador ang plano ni Finance Secretary Ralph Recto na irekomenda kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tuluyan ng ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, welcome sa kanya ang pagre-rebisa ni Secretary Recto sa mga POGO. Iginiit ni Escudero na nasa ehekutibo ang pagpapasya kung patuloy na pahihintulutan o hindi ang operasyon ng mga POGO. Samantala, ipinunto naman ni Senadora Grace Poe na ang rekomendasyon ni Recto ay patunay na ang sinasabing kita na inaambag ng mga POGO sa ekonomiya ay hindi sapat para ikatwiran ang patuloy na pamamalagi ng mga ito sa bansa. Ito ay kung titimbangin pa ang social cost na dulot ng patuloy nitong operasyon. Binigyang diin ni Poe na hindi nagsisinungaling ang mga numero dahil kahit noong kalakasan ng mga POGO noong 2019, nasa 0.7% lamang ang kontribusyon nito sa gross domestic product ng Pilipinas at nasa 0.2% na lamang ito ngayon. Sinabi pa ng senadora na nakita na sa sunod-sunod na mga raid sa mga POGO na hindi epektibo ang unti-unting phase out sa mga ito. Dahil dito panahonaan niyang ipagbawal na ang mga POGO at manghikayat ng tamang mga mamumuhunan sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Dagupan, serye ng pagsasanay kaugnay sa urban at peri-urban gardening, handog ng Agricultural Training Institute sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit.
Mangipatariyay serye a panangipasal sa Agricultural Training Institute o ATI Region 1 dia Dumaruman Valley ed Region 1 pian napalaknab sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP. Unungid kindi alay sa Carilvalyo sa Development Officer 2 ya ATI Region 1 para sa taon ya 2024 akaplano ya mangikundukta ya limaran seminar tan apatiran training course ya ni paakar ed urban agriculture ya ipadaulo ya ATI Region 1. Pituran grupo ed sarayan pasal so nagawa dyan luyag ya Pangasinan. Unungid kindi valyo saray ng Duruman Teknolohiya at Urban Gardening say paraan na panangipawalayo organikon abono tan say kaimportante na NUPAP so pantungtungan at sarayan training. Say NUPAP at sakaya saray programa ni Department of Agriculture amanunan gagalan na satan at panapalaknab so produksyon na naakan tan nabawasan so gastos at logistic cost. Manlala po dyan RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Mga proyekto at programa ng Department of Tourism, malaking ambag sa pag-unlad at pagtaas ng bilang ng mga turista sa rehiyon ng Cordillera. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. In padamag ni Department of Tourism wenno DOT Cordillera Regional Director Jovita Ganongan, adagiti programa ti ahensya ket tumultulong iti panakaitag-ay ti ekonomiya ti rehiyon ken mangpasayaat iti panagbiag ti umili. Babaan kadagiti programa ti DOT kinunana ngangin mato ti tourist arrivals iti rehiyon Cordillera iti taon 2023. 1.69 million a turista ti nagbisita iti rehiyon. Nangato daytoy iti 31.5% kumpara iti 2022 tourist arrivals. Nasurok 1.309 million a turista tinapan sa jay siyudad ti Baguio. Sumigunda met ti Mountain Province ang nakailista iti 142,219 tourist arrivals. Iti banagmet ti DOT DPWH Convergence Program na kompleto ti DPWH ti 361.724 kilometers at tourism road networks nga agbalor iti nasurok 10.77 billion a piso. Manamnamamet ti panakaipatungpal ti tourism rest areas para iti Mountain Province ken siyudad ti Baguio. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Agricultural Program Coordinating Office o APCO sa Quezon patuloy na sinusolusyonan ang kakulangan sa patubig sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Tinutugunan ng Agricultural Program Coordinating Office o APCO Quezon ang kakulangan sa patubig ng maraming lugar sa lalawigan ayon kay APCO Quezon OIC John Oliver Sarmiento, Agriculturist 2. Sa episode ng Usapang Agrikultura kahapon sa Radyo Pilipinas, Lucena, ibinahagi ni Ginoong Sarmiento na marami pa rin lugar sa Quezon ang kulang sa patubig lalo na nitong nakaraang El Nino. Ngunit patuloyan niya ang APCO sa pamamahagi ng agricultural intervention sa mga magsasaka at sa pamamagitan niya nito ay unti-unting na itataas ang antas ng ani at pamumuhay ng mga magbubukid sa Quezon. Idinagdag pa ng opisyal na patuloy ang clustering at consolidation ng mga grupo ng magsasaka sa lalawigan upang maikonekta sila sa institutional buyers at ganap na mailabas sa merkado ang kanilang mga produkto. Namamahagi rin anya ang APCO ng mga binhing pananim tulad ng bigas, mais at gulay, alagaing hayop at trainings para sa pag-aalaga o pagproseso ng produktong pang-agrikultura ng mga magsasaka. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon.
Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Annual Investment Program Calendar Year 2024, Supplemental Number 2 sa lungsod ng Calbayog, aprobado na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagdumara sa Second Executive Committee meeting ang City Development Council sa siyudad San Calbayog, kakulop nga adlaw, Hulyo 9, 2024 sa City Engineering Office Conference Room. Ginaprobaran sa nasabing higayon ang Annual Investment Program o AIP Calendar Year 2024 Supplemental Number 2 nga kundi nakapokus ini sa mga masunod nga sektor: General Public Sector, Social Services Sector, and Economic Services Sector. An AIP in Financial and Work Plan sa nusa nga Local Government Unit o LGU para sa period sa nusa ka tuig. Sa sulod sa AIP, nakabutang ang mga identified projects and programs nga ibubutang sa annual budget sa LGU. An approval sa AIP Supplemental Number 2 sa siyudad San Calbayog nagpapakita sa commitment sa City Development Council nga hatagan prioridad ang pamuhunan ng proyekto sa mga ginser nga sektor agod mapaduso ang kabugusan nga pag-uswag ng kaupayan sa siyudad. Tikang Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Joint Quarterly Meeting ng City Peace and Order Council o CPOC at City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ng lungsod ng Bislig isinagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipahigayon dito sa siyudad sa Bislig ang Joint City Peace and Order Council o CPOC at City Anti-Drug Abuse Council o CADAC Quarterly Meeting. Gipangunahan kini ni City Mayor Florencio Garay nga may chairman sa maong mga komitiba. Ubay-ubay nga mga hisgutanan ang natuki atol sa maong panagpulong nga ginagkuban sa mga accomplishments ug mga plano kabahin sa anti-criminality and anti-drug campaign, anti-insurgency campaign, anti-illegal logging campaign, fire prevention updates, Bislig City Jail bida updates, barangay drug clearing program, community-based rehabilitation program status ug mga barangay concerns. Lagip sa mga mitambong sa mong panagpulong ang mga kadagwang opisyal gikan sa kapulisan, kasundaluhan, LGU, mga barangay kapitan ug uban pa. Nasa Iran nga nagunang taha sa CPOC CADAC mao ang paghibo og mga plano, pagpatuman og monitoring sa tanang local anti-drug abuse, peace and order programs, projects and activities sa mong syudad. Subay niini gipayon ang maong panagpulong didto sa Archive Building, City Hall, Barangay Poblasyon, Syudad sa Bislig. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Army Reserve Corps sa Sulu, paiigtingin at palalawakin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Miabot pa 500 katluan tagmupating taon sintal bilang sina 1603rd Ready Reserve Infantry Battalion di Lupa Suog ang pag-auhanan ni Lieutenant Colonel Adjan Aljijul bilang Acting Battalion Commander, Damican District Engineers and Minister of Public Works 1st District Engineering Office. Maposte ngayon ito mga dunon kan Major Jonathan Valenzuela, Officer in Charge sina 1603rd Community Defense Center Reserve Command sina Philippine Army, ang pawalong gatus kauhan tagwalo amin standby force sa mimpiaguhan ni SAB sina bago promote ang Lieutenant Colonel Abdusa Cortan, amin Acting Commander Damikiana Gubnul sina Lupa Sog. Para yon pa yan, iwan pa kutun palong Valenzuela impaganad, Field Artillery, Disaster Response, iwan sinakaiganan pamin kakunahan, supaya matanto, marayaw, impagpapanaw sininang kiawajib kanila, hapagad siya kahalukal sakupan nila, iwan misan nakatiling sina hula. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ng mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na walang malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang naaprobahang wage hike sa Metro Manila kamakailan. Ayon kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, base sa kanilang tansya ay nasa 1/10 of 1% lamang ang impact ng 35 pesos wage increase sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa dahil na rin sa patuloy na expansion ng ekonomiya buwat sa mga pumapasok na pamumuhunan. Binigyan pansin nito na nasa 40,000 hanggang sa 100 at 40,000 manggagawa ang posibleng maapektuhan mula sa pagsasara o pagbabawas empleyado ng mga maliliit na negosyo buwat sa pagpapatupad ng wage increase, ngunit negligible anya ito basta't patuloy ang paglago ng ekonomiya. Ipinunto rin ng NEDA chief ang dagdag na trabahong malilikha mula sa economic growth ng bansa. Kamakailan lamang nang aprubahan ng Regional Wage Board ang nasabing dagdag pasahod sa mga manggagawa sa National Capital Region, bagay na inarayan ng ilang negosyo, partikular ang mga nasa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Samantala, sinabi naman ni Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma na ililink ng ahensya ang mga manggagawang maapektuhan ng nasabing wage order sa mga job opportunity, gayon din ang pagbibigay re-skilling at upskilling programs na kanilang magagamit sa hinaharap. Nauna na rin itong tiniyak ang tulong ng ahensya sa mga maliliit na negosyong apektado ng wage hike. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng US Department of State na epektibo na ang pinirmahang Civil Nuclear Cooperation o 123 Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos noong Nobyembre. Ayon sa opisina ng tagapagsalita ng US State Department, Hulyo 2 nang tuluyan ng umiral ang kasunduang nag-eestablisa sa legal framework para sa pag-export ng nuclear fuel, reactors, equipment at special nuclear material mula US patungo sa Pinas. Dahil dito, inaasahan na ang pagpasok ng nuclear energy sa bansa na siyang daragdag sa target mix energy ng Pilipinas para sa layong energy security sa bansa. Sa bukod na pahayag, ikinalugod ng Department of Energy o DOE ang ganap na pag-iral ng kasunduan at sinabing isinasapinal na ng Pilipinas ang Nuclear Energy Program Roadmap na siyang mag-outline ng key targets para sa matagumpay na paggamit ng nuclear energy para sa power generation. Kasabay nito, sinabi ni US Embassy Commercial Councilor Paul Taylor na may 14 na American companies na ang pumirma sa isang industry-led civil nuclear working group na siyang magde-develop sa nuclear energy sa Pilipinas. Inaasahan anya nila na lalago pa ito sa 40 buhat na rin sa pangangailangan ng Pilipinas para sa pag-develop ng nasabing industry sector. Base sa 2023 to 2050 Philippine Energy Plan ng DOE, target nitong maipasok ang nuclear power generation na may kapasidad na hindi bababa sa 1,200 megawatts sa 2032, dagdag na 1,200 megawatts sa 2035 at 2,400 megawatts naman sa 2050.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa usapin pa rin ng enerhiya, inanunsyo ng Iloilo-based electric distributor na More Electric and Power Corporation ang plano nitong pagkumpleto sa modern at data system project nito sa lungsod ngayong taon. Ayon sa kumpanya, ang proyekto na may kabuang halaga na 115 million pesos ay nakatuon sa konstruksyon ng control center, gayon din ng pamumuhunan sa fiber optics. Gamit ang control center, mamomonitor ng real-time ang mga operasyon sa Iloilo at Panay, maging ang iba pang pasilidad sa inaharap, habang ang investments naman sa fiber optics ay titiyak sa koneksyon ng iba-ibang substations at ng control center. Pebrero ng 2019 nang ma-secure ng More Power ang electric distribution sa lungsod ng Iloilo. Inaasahan itong magtatapos sa 2044. Kasalukuyang sineserbisyuhan ng nasabing electric distribution utility ang nasa humigit 76,000 customers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Yan po ang ating balitang negosyo mula kay Erwin Peñano. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Tinatahak ni San Miguel big man Junmar Fajardo ang tamang daan para makuha ang kanyang makasaysayang ikawalong Most Valuable Player Award, habang si Stephen Holt ng Terra Firma ay malapit nang kunin ang Rookie of the Year Award sa PBA Season 48. Nakalikom si Fajardo ng 42.1 statistical points para makuha ang malaking abante sa pagka-MVP kumpara sa pinakamalapit niyang kalaban na si Christian Standhardinger ng Ginebra na may 37.8 points, teammate CJ Perez na may 37.7, Arvin Tolentino ng Northport na may 35.9 at Calvin Oftana ng TNT na may 35.4 statistical points. Nag-average ang 10-time PBA champion ng 17.8 points, 13.4 rebounds, 2.8 assists, 0.7 steals, at 1.7 blocks kada laro. Samantala, si Holt naman ay nag-average ng 34.1 statistical points, napakalayo sa kanyang pinakamalapit na kalaban na si Cade Flores ng Northport na may 23, Adrian Nocum ng Rain or Shine na may 21.8, Ken Tuffin ng Phoenix Super LPG na may 21.5 at Christian David ng Blackwater na may 17.8 statistical points. Nag-average ang Filipino-American Cager ng 17 points, 6.9 rebounds, 5.5 assists at 1.9 steals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dahil sa hindi nagpartisipa ang kampyon ng nakalipas na taon na De La Salle University, lahat ay nakatutok sa National University sa pagbubukas ng 2024 Shakey's Super League o SSL National Invitationals nitong Miyerkules na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium. Makakatapat ng kampyon ng UAAP Season 86 na Lady Bulldogs ang end run sa Pool A. Ipaparada ng NU si two-time UAAP Most Valuable Player Belia Belen at Ara Panike na kapwa miyembro ng Alas Pilipinas. Maglalaro din para sa Lady Bulldogs ang mga veteranong players na sina Vange Alinsug, Sheena Toring,
Erin Pangilinan, setter Lams Lamina at libero Shaira Hardio. Maglalaro muna sina Belen at Panike sa dalawang asignatura ng NU sa torneo bago tumungo sa Japan at sumama sa ensayo ng alas. Subalit si UAAP Finals Most Valuable Player Alyssa Solomon ay hindi na lalahok sa kompetisyon dahil patuloy itong nagpapagaling sa kanyang injury. Sa Pool B, unang magtatapat ang University of Santo Tomas at University of Batangas, habang sa Pool C naman ay magkakabanggaan ang University of Southern Philippines Foundation at Far Eastern University at ang University of San Carlos at Letran sa Pool D. Una nang nagpahayag ang Lasal na hindi sila makakasali sa liga dahil kailangang magpahinga ang kanilang players na may ilang miyembro ang nagtamo ng mga injury. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ng Converge ang kampyonato ng 2024 Batang PBA Centrum Kids 15 Under Tournament laban sa Phoenix 91-83 sa larong ginanap sa Inares Sports Arena. Maaga pa lamang ay kontrolado na ng Batang Fiber Xers ang laban hanggang sa huling sandali kung saan may 9 na puntos na kalamangan ito sa huling 3 minuto ng laban para hindi na mahabol ng Batang Fuel Masters. Nagtapos si Kerdy Victoria ng may 19 na puntos para sa Converge, habang nagambag naman sina Jacob Datu at Gavin Nunag ng 14 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Malaki din ang naitulong ni na Prince Carino at Ian San Gabriel na kapwa nakagawa ng 11 puntos bawat isa. Impresibo naman ang nagawa ni Simon Jacob Sky Jazul para sa panig ng Phoenix na nakapagrehistro ng 31 puntos habang nagdagdag si Ethan Tanchi ng 12 puntos at si Francis Castro ng 11 puntos. Sa isa pang finals, dinomina ng Talk and Text ang Terra Firma 92-66 para kunin ang titulo sa 13 under. Lahat ng 11 players ng TNT ay nakagawa ng puntos sa pangunguna ni Prince Concepcion na nagtapos na may 20 puntos. Naging instrumental din para sa Batang Tropang Giga sina Andre Ancheta, Fritz Avellano at Alec Villahermosa na nakalikom ng pinagsamang 45 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Diretsahang sinagot ng aktres na si Yasi Pressman ang tanong kung hiwalay na ba sila ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Lumabas kasi ang chikang break ng dalawa dahil sa pagiging malapit ng aktres sa South Korean actor na si Kim Jisoo. Nitong Biyernes, July 5, nag-post si Yasi sa kanyang Instagram ng behind-the-scene video nila ng Korean superstar mula sa kanilang teleserye na Black Rider.
Matatandang si Kim Ji-soo ang isa sa mga bagong karakter sa teleserye na gumaganap bilang si Adrian Park na siyang nagtuturo sa karakter ng aktres sa tamang pakikipaglaban at sa paghawak ng baril. Mapapansin sa naturang video na tila komportable sa isa't isa sina Yasi at Jisoo kaya inasar ang mga ito ng netizens sa isa't isa. Madami sa mga netizens ang pumuri dahil may chemistry at talagang bagay na bagay daw ang dalawa. Isang netizen nga ang direktang nagtanong kay Yasi kung hiwalay na ba sila ng gobernador. Tanong ng netizen, quote-unquote, break na kayo ni Governor? Sagot ni Yasi, quote-unquote, haha, never. Matatandaan na noong May 23 nang huling makitang magkasama sa publiko ang dalawa nang mag-perform ang mga ito sa Kaugma Festival kung saan nag-duet sila sa kantang Hero ni Enrique Iglesias. Sa naturang festival din, inamin ng gobernador ang tunay na namamagitan sa kanila ni Yasi. Samantala, bilib na bilib ang phenomenal box office star na si Vice Ganda sa tapang at pagiging palaban ng mga kababaihan sa kabila ng matitindi nilang pinagdaraanan. Partikular na tinukoy ng TV host comedian ang pagbubuntis ng 9 na buwan at panganak ng mga babae na isa sa mga buwis buhay na kailangan nilang gawin para sa kanilang sarili at sa pamilya. Sa nakaraang episode ng Especially For You segment ng It's Showtime, napag-usapan ang dinaranas na hirap ng searcher na si Julian dahil sa kanyang polycystic ovary syndrome na mas kilala bilang PCOS. Ayon sa isang health website, ang PCOS ay isang complex hormonal condition ng isang babae na naiugnay sa mga problema tulad ng irregular menstrual cycle, pagbaba ng fertility at pagtaas ng panganib ng diabetes. Meron din mga pasyente na nagkakaroon ng mga cyst sa kanilang ovaries dahil sa kondisyong ito. Pagbabahagi ni Julian, quote-unquote, grabe po yung mood swings ko, hindi naman ako emotional before pero like sobrang madali lang akong mabad trip, sobra akong madaling mapikon, and minsan nga naluluha lang ako wala namang dahilan At dahil sa kanyang health condition, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang ex-jowa na si CJ na naging sanhi ng kanilang hiwalayan. Ayon kay Vice, malaki ang posibilidad na hindi mag-work ang relasyon ng isang couple kapag may mga hindi pagkakaunawaan, lalo na kung may mga kinalaman sa kalusugan. Sabi nga ni Vice, quote-unquote, hindi lang naman PCOS kung anong pinagdaraanan ng partner mo, dapat talaga inuunawaan mo ang kanyang stress. Dapat inuunawaan mo kasi kung hindi mo alam kung saan siya nanggaling, kung bakit siya nagkakaganoon, mamasamain mo. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo at sa ating Showbiz Balita kay Stephanie Vicente. Gayon din sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, sa ating mga executive producer ngayong araw na ito kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.